the Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICA, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CNDA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the chairman, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Hindi nagkakasundo itong Senado at itong mababang kapulungan ng Kongreso dito sa minimum wage hike. Kasi ang version ng Senado 100. Ang version naman ng Kamara 200. Okay? Ay ang itong version ng Senado na ipasa ito last year pa, 2024. Samantala itong sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang HOR ay last minute nila ipasa. Ngayon ang problema diyan siyempre, dahil nga magkaiba yung version ng Senado, magkaiba ang version ng Kamara, hindi ngayon magkasundo kung sino o alin ang susundin, alin ang aaprubahan. Okay, siyempre sabi ng Senado, sabi ni Jinggoy, itong version nila ng 100 pesos minimum wage hike ay dumaan ito sa pagsusuri, dumaan ito sa mabasa proseso. Okay, hindi ko alam itong sa HOR kung ito ba ay dumaan sa proseso. Okay? Siyempre kapag masabi natin na ito ay dumaan sa proseso, siyempre ay magpapatawag ka ng hearing, ipapatawag mo itong mga economic team ng gobyerno, ipapatawag mo itong mga negosyante, ipapatawag mo itong mga labor groups. Okay? At hindi po ganun kadali yan. Okay? Ngayon, tulad niyan, ang sa Senado ay
100 pesos. Okay? Sabi ni Jinggoy, i-adapt na lang ng Kongreso ng mababang kapulungan itong kanilang version. Ang problema, ayaw naman ng mababang kapulungan. Okay? Ayaw rin pumayag ni Jinggoy na ang susundin ay ang sa mababang kapulungan. Siyempre, mahirap nga naman. Lumalabas na walang tiwala ito si Jinggoy. Siyempre, mahirap nga naman malusutan. Ha? Okay, dahil siyempre, nakasalalay dito ang kapakanan naman ng mga negosyante, dahil nga naman kung yung mga maliliit na negosyante, pag hindi kaya, siyempre, malulugay sila. Di lalong mawala ng trabaho ang tao. O alin ang gusto nyo? Ang mawala kayo ng trabaho o dagdag 200 pesos? Okay? Mamili kayo doon. Okay? Ang hindi ko lang dito magustuhan, itong sinabi nitong si Abante, Attorney Abante, na pinatay daw ng Senado ang taas sweldo. Ayun yung sabi dun. Kaya nga si Jinggoy umalma. Sabi ni Jinggoy, itong si Abante, kabago-bago, dapat daw mag-aral muna bago magputak ng putak. Bago magputak ng putak. Ano ba ibig sabihin? Mag-aral muna. Ibig sabihin, pag-aralan mo na yung proseso. Okay? Kung bakit ganun. Saka isa pa doon, mga kababayan. Ang hindi maganda rito, ay bakit pinasa ng mababang kapulungan ang kanilang version na last 2 minutes. Sabi ni Jinggoy ito, this before mag-adjourn ng Kongreso sa kanila pinasa. Siyempre wala ng oras. Wala ng oras para pag-usapan. Okay sana kung parehas ang version nila. Magkaiba Siyempre, dadaan pa yun sa bicameral committee, pag-aaralan, hindi ba? Hindi po ganun kadali yun. Dahil kailangan mo isa-alang-alang kapakanan ng mga manggagawa, ng mga stakeholder, negosyante. Hindi po ganun kadali yun. Kaya tayo po nagtataka kung bakit. Sa Senado, last year pa pala yun Hindi po ba? O sino ngayon dapat sisihin? Ako sa tingin ko ang may pagkukulang dito, ang Kongreso, ang mababang kapulungan. Bakit? Ipinasa nila sa kanila, ang version nila, last 2 minute, parang hinuhostage nila ang Senado dito. At sasabihin nila ngayon pinapatay ang taas sahod, dagdag sahod. Di ba isang uri ng pang-aatake, isang uri ng paninira? Okay sana kung nanahimik na lang sila. Di ba? Ang problema kasi dito ang mga tao po ay mahatalino na mahatalino yung mga tao. Nag-iisip kung sino ba ang nasa tamang. Kasi kung ating magbabase lang tayo sa mga sinasabi, wala. Kaya tayo, inaaral natin sino ba ang mali, sino ba may pagkukulang. Kaya ako sa tingin ko, yung Kongreso, yung mababang kapulungan. Bakit nila pinasa ang kanilang version yung malapit na magsara ang Kongreso? Malapit na mag-adjourn. Ang daming oras paano kasi busy sila sa kahihiring nila. Yung mga mahalagang bill hindi nila naasikaso katulad yan. Diba? Sa akin palagay tama po si Jinggoy. Dahil yung issue na yan, yung bagay na yan, hindi ganun kadali. Kung ako ang tatanungin, maganda yun. Wala tayong problema doon. Walang problema sa pagtaas sahod. Kailangan ng tao yun
Kaya lang para sa akin, sa tingin ko, mas gugustuhin ko na lang yung may trabaho ka kaysa wala kang trabaho. Yan ang akin. Ako gusto ko rin yung dagdag sahod, siyempre. Pero dapat yung maayos na pagkapatupad. Hindi po ba? Sabi nga sa balita, mismong economic team ng gobyerno ayaw ng 200 wage hike. Diba? Hindi po ganun kadali, mga kababayan. Okay sana yun. Ulitin natin. Okay sana kung ang version ng Senado, ang mababang kapulungan ay parehas, 100. Hindi mo na kailangan magpatawag pa ng another hearing. Diba? Biro mo, ipapatawag ka ng hearing, magkakanda ka ng hearing. Hindi po ganun kadali. Kasi, kailangan mo dyan ang schedule at least 1 week before. 1 week before ang schedule ng hearing, ipapatawag mo na yung mga tao na dapat mo ipatawag sa Senado, sa hearing. Mga economic team ng gobyerno, mga negosyante, mga stakeholder, at mga gawa, mga labor group. Hindi po ganun kadali. Kaya sana ay susunod, huwag ganun. Huwag yung tawag doon, parang gugulatin ka. Gugulatin ka. At pag nagulat ka, tuturo ngayon, siya may kasalanan. Ganun po nangyayari. Katulad ng impeachment, ganun. Hostage ang Senado. Ngayon ang sinisisi Senado. Ako tingin ko, tama sinabi ni Jinggoy dito. Sa akin palagay, tama sinabi ni Jinggoy na itong mga congressman ay nagpahapogi lang. Okay, nagpahapogi lang. Para palabasin sila ay mabango. Tingnan mo kami, gusto namin. Mahal namin ang mga gawa. Gusto namin, malaki sweldo nila. Ganun Ganun ang lumalabas diba? Pero mga senador ayaw nila. Ganun. Hindi kayo mahal ng mga senador. Ganun yun siyempre diba, mga sa Senado, masasabi natin na sa ngayon Duterte. Duterte ang Senado. Numbers. Lamang ang Duterte sa numbers. Diba? Di ko alam kung bakit ganito ang galawan ng mga congressman na yun. Sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Parang hindi na bago parang ako napapansin ko parang hino-hostage ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Senado. Yan po mga kababayan.